gracious Father in heaven, I plead for you today, Lord, just give your Holy Spirit to all of us so we can understand the message this morning and be able to be transformed to be like Jesus. In the name of Jesus we pray. Amen. Amen. My topic this morning is hidden agenda. Ang atong gisgutan karon makigsunan mao ning giuluhan ang tinaguan nga katuyuan. What I mean with hidden agenda? Unsa may pasabot aning tinaguan nga katuyuan? It is not the hidden agenda in my heart behind my wife. Dili ning mao na ako'y gitaguan sa kong kasing-kasing diha sa akong asawa. And also not the hidden agenda in the heart of my wife behind me. Dili usab nga ang akong kapikas sa akong asawa na igitago nganhin ako. What I mean with this hidden agenda? Ang akong pasabot mao ni. Let us open our Bible in John chapter 2. Atong buksan, atong ablihan ang atong Biblia sa Juan kapitulo 2. John chapter 2 verse 1 and 2. There was a wedding at Cana in Galilee. Osbo nato, dunay kasal dito sa Cana sa Galilea. And the mother of Jesus was there. Nausab dito ang inahan ni Jesus. Jesus also was invited to the wedding with his disciples. Sige ning usos, gidapit usab kauban siya mga disipulo dito sa maong kasal. Brothers and sisters, after receiving baptism at the river of Jordan, human nga nabautismuhan siya dito sa suba sa Jordan. and after spending 40 days in the wilderness praying and fasting, Ug human siya dito nagpuasas kamingawan sud sa 40 ka mga adlaw. Jesus then returned to his hometown in Galilee Unya mipauli siya sa iyang dapit dito sa Galilea to attend the wedding party of his relatives at Cana. aron motambong siya sa kasal sa iyang parente dito sa Cana. There he met again with his mother that has separated with him for more than 1 month. Unya dito nakig-uban siya balik sa iyang inahan nga wa sila magkita sud hapit sa usa ka buwan. Actually, when Jesus appears at the feast at Cana, Sa primerong pagpakita ni Ginusos dito sa Cana, and at the same time, the family runs out of wine, unya sa samang higayon ang kadtong tagtungod na hutdan og bino. Mary told Jesus, Unya si Maria miingon kang Ginoong Hesus, they have no wine. wa nay mainom nga bino. But you know, brothers and sisters, the answer of Jesus is sounded a little bit strange to the ears of our culture. Apin-apin ninyo makigsunan ang tubag ni Ginoong Hesus medyo makapatingala alang sa mga tao ditong dapita. I don't know about the culture of the Jews, but in our culture in the Eastern world, it is very strange for a son to answer his mother like this. Dili kay taswitos mga kulturas mga Hudiyo, apan dito sa amo, dili na kasagaran nga ang anak mutubag sa mga pangutana sa inahan. He said, "Woman, what have I to do with thee? Mine hour is not yet come." Ingon ni Ginoong Hesus, babay, unsa may akong angayang buhaton niini, wa pa maabot ang akong takna. You see here that isn't it very strange for a son to answer to his mother like this? Di ba mo mahibong matinga nga ang anak mutubag ngadto sinahan tawgon lag babay? Is it not a rule, a root answer? Dili ba na siya nga maot nga pagkatubag? Various question arise from the answer of Jesus to his mother. Di ay mga pipila ka mga posibleng pangutana nga ni gawas may tungod niining pakiginabi nila. The first is, why did he answer like that? Una, nganong ginato man niya pagtubag? The second question is, isn't it normal that his mother would report to him the difficulties the master of the party was experiencing? Kasagaran ba gyud sa kaanak nga iyang isugilon o sa inahan nga iyang isugilon ngadto siyang anak ang maong panghitabo? And the third question is, what did he mean by saying, my hour
is not yet come. Unya, unsa man gyud ang iyang buot ipasabot sa iyang pag-ingon, ang takna o ang akong takna wa pa naabot. But even though Jesus already gave an answer like that, but Mary still said to the servants, Apan bisan pa man si Ginoong Hesus ni hatag na ni ana, ni sultig hapon siya nini. in verse 5, whatsoever he said unto you, do it. Ningon siya sa versikulo 5 sa iyang mga kauban, ug unsay iyang isulti, buhata. Why did Mary so confident that Jesus would fulfill her request? Nganong masaligon man kaayo si Maria nga o si Ginoong Hesus nga motuman sa nining iyang mga sulti. That is because Mary knows who Jesus is. Tungod kay si Maria, nahibaw gid siya kinsa si Ginoong Hesus. Ellen G. White in the book of Desires of Ages, page 145, said, from the day when she heard the angel's announcement in the home at Nazareth, Mary had treasured every evidence that Jesus was the Messiah. Kay sukad pa sinugdanan sa dihang pagkadungog pa ni Maria sa sulti sa manulunda, nahibaw na siyang daan nga si Ginoong Hesus mao ang Mesiya. His sweet, unselfish life assured her that he could be no other than the Son of God. Ang iyang matahom o matinabangon kay nga kinabuhi naghatag kaniya kasiguruhan nga dili siya balibaran ni Ginoong Hesus kay si Ginoong Hesus pinadala sa Dios. The second reason is because Mary knows Jesus is full of compassion. Ikaduha nga rason tungod kay si Maria nakasiguro og nahibaw nga si Ginoong Hesus hilabihan ka mahigugmaon kayo. Because Mary was very close to her son. Tungod kay si Maria suod man kayo sa iyang anak. She helped him in his growth. O gitabangan gid siya, gimatuto siya diha sa iyang pagdako. She was the one instilling the principles of love in him. Kay siya man ang kanunay nagtudlo sa maayong pamatasan diha kang Ginoong Hesus. And you know, Mary had seen Jesus' loving lifestyle toward family, toward his friends, and toward the strangers. Unya nasaksihan gyud ni Maria ang pagkahigugmaon ni Hesus ngadto sa iyang mga parente, mga kaila. The third reason is because Mary knows that Jesus is an obedient son. Ikatulo nga katarungan tungod kay na hibaw si Maria nga si Hesus usa ka anak nga masinulundon kayo. Mary knows very well that Jesus is very obedient to the commandments of God. Nahibaw usab si Maria nga si Hesus matinumanon kayo sa mga balaod sa Dios. Which one of which said that to honor your mother and your father. Usa na nini nakasiguro siya nining balaod sa Dios nga tahuron ang inahan o ang ginikanan. And during the life of Jesus, he never disappoint his parent. Kay diha sa tibok kinabuhi ni Ginoong Hesus, wa gid niya hatagig kasub-anan ang iyang maginikanan. The fourth reason is because Mary knows Jesus can be trusted. Ikaupat nga katarungan mao ni tungod kay nahibaw si Maria nga masaligan niya si Hesus. Mary knows that Jesus is trustworthy and reliable. Nahibaw si Maria nga masaligan kayo si Ginoong Hesus. And so far, Jesus has always succeeded. O yung iyanang nasairan nga si Ginoong Hesus nagmalampuson ni ana nga mga butang. So with full of confidence, he told to the servants, Muna nga uban sa masaligon kayo iyang gisultihan ang mga sulugon. just do whatever he say. Ingon siya, buhata lang kutob sa iyang isulti. Verse 6, and there were set there 6 water pots of stone. Onya, onya dit, versikulo 6, onya dito'y naikipahilo na unom ka mga tadyaw. After the manner of the purifying of the Jews, Sumala sa naandan o kinaiyas mga Hudiyo. containing 2 or 3 firkins apiece. Kanaay mga nahibutang dito duha o tulo ka mga sudlanan. Jesus said unto them, Si Ginoong Hesus mingon ngadto kanila, fill the water pots with water. punan ninyo ang mga tadyaw sa mga tubig. And they filled them up
to the brim. Unya ila kining gipuno hapit gyud moawas ngadto sa baba. And he said unto them, Unya misulti sila kanila. draw out now, Unya pagkuha kamo. and bear unto the governor of the feast. Unya dad-a ngadto sa pangulo sa pista. And they do it Unya ila ning gibuhat. without protest, Why pagreklamo? without hesitation. Why pagduha-duha? They do his command. Ilang gibuhat ang iyang gisulti. They submitted to his command because he speak with divine power. Miuyon siya sa iyang pagsugo tungod kay nakita nila nga naa siya'y gahom gikan sa langit. And water become fresh grape. Usa tungod niadto ang tubig nahimong prisko nga duga sa prutas. What a miracle, brothers and sisters. Unsa nga mirakulo mga kaigsunan. And according to Ellen G. White, this is the first miracle in Cana. Sumala pa ni Ellen White sa iyang mga sinulat, mao kini ang unang milagro nga gihimo ni Ginoong Hesus didto sa Cana. Now we see the fact that Jesus fulfilled his mother's request. Na nakita nato karon nga gituman ni Ginoong Hesus ang hangyo sa iyang inahan. But why did he say that my hour has not yet come? Apan nganong miingon man siya nga ang akong takna wa pa nahiabot. What did he mean with hour has not yet come? Unsa man gyud ang lawom nga ipasabot ni Hesus sa pagsulti niya nga ang akong takna wala pa miabot. I believe that what he meant was not that the time to perform a miracle still not yet come. Ako nagtuo nga sa iyang pagsulti niini wa sa mapasabot nga ang iyang paghimog milagro wa pa miabot. Why? Because it appears that he did. Ngano? Tungod kay iya man gihimo ang maong milagro. So what he mean with the words, my hour is not yet come? Muna karon ato gyud tugkaron unsa man gyud ang iyang ipasabot nganong miingon man gyud siya nga ang iyang takna wa pa nahiabot. It is because Jesus knows that his mother has been waiting for a long time for a moment when Jesus would show his power. Tungod kay naibaw si Ginoong Hesus nga kining iyang inahan dugay nang nagpaabot sa dugayng panahon nga siya muhimo og pagbutyag sa iyang gahom o sa iyang pagkahari sa mga Hudiyo. Mary has been waiting for a long time for a moment that Jesus would announce himself as the Messiah and as the King of the Jews. Dugay na pong panahon nga si Maria nagpaabot nga si Ginoong Hesus mopadayag ngadto sa kadaghanan nga siya mao ang Mesiyas. And she has been waiting for a moment that everybody will amaze on her and honor her as the mother of the king. Mao na to ang iyang gipaabot unta nga ang daghang mga tao makasaksik makadungog sa pagdeklarar ni Ginoong Hesus nga siya mao ang Mesaya. And this is the hidden agenda in Mary's heart. Mao to ang tinago nga katuyuan sa kasing-kasing ni Maria. And this is what Jesus condemned when he said, "What do you want from me, mother? My hour has not yet come." Mao to ang usa ka tumong nganong gisabdong niya si Maria, unsa may imong gikinahanglan nako, babae nga ang akong takna wala pa man nahiabot. Ellen G. White said that in saying to Mary that his hour has not yet come, Si Ellen White miingon sa pag-ingon ngadto kang Maria nga ang akong takna wala pa nahiabot. Jesus was replying to her unspoken thought, Si Ginoong Hesus mitubag ngadto sa iyang huna-huna to the expectation she cherished in common with her people. sa iyang tinguha nga mahimong mapahimuot diha sa daghan nga mga katawhan. She hoped that he would reveal himself as the Messiah Kay tinguha niya nga si Ginoong Hesus mopadayag gyud nga siya mao ang Mesiyas. and take the throne of Israel. Unya molingkod siya diha sa trono sa Israel. But the time had not come, Apan ang takna wala pa nahiabot. not as a king, Dili ingon nga hari, but as a man of sorrows. apan usa ka tawo diha sa kagul-anan. So we can see this morning that Mary
has two agendas. So tanaw nato makigsunan nga si Maria nas di ay siya duha ka mga katuyuan. The first is the appears agenda. Una mauning dayag kaayo nga katuyuan. Please do a miracle to help the host of the party who has run out of wine. Una mauni palihog tabangi ang tagtungod nga nawad-an og bino. And this agenda not rejected by Jesus. O kini nga tuyo ni Maria wa balibari ni Ginoong Hesus. But Mary has also hidden agenda in her heart. Apan si Maria usab sa samang higayon na siya'y gitago nga katuyuan siyang kasing-kasing. Declare yourself. Nga mauni ipadayag ang imong kaugalingon. Declare yourself as the Messiah or King of the Jews, so that I as your mother will also be honored. Ipadayag ang imong kaugalingon ingon nga Misayas og hari sa mga Hudiyo aron ako nga imong inahan mapasidunggan usab. And this hidden agenda rejected. O kini nga tinago nga katuyuan gisalikway ni Ginoong Hesus. Another case we can see in Luke chapter 2. Dugang pa nga sitwasyon makigsunan makita nato sa Lucas kapitulo 2. Luke chapter 2 tells that Mary and Joseph took Jesus to Jerusalem. Makita nato dinhi nga si Maria ug si Jose gidaan nila si Ginoong Hesus ngadto sa Jerusalem. They went to Jerusalem to participate in a temple ceremony. Miadto sila dito aron mahimong makiglambigit sa mga buluhaton sa templo. And after the ceremony was over, Human nga mao nga seremonya na human, they returned to Nazareth. mibalik sila ngadto sa Nazaret. But in the way to Nazareth, they realized that Jesus was not in the group, in the returning group. Apan samtang naglakaw na sila sa daan, ilang namatikdan nga si Ginoong Hesus wala nakauban kanila. So in panic, they returned to Jerusalem. Busa sa ilang kabalaka, mibalik sila ngadto sa Jerusalem. They're looking for Jesus. Nangita sila kang Ginoong Hesus. And they start looking for Jesus. They start at the temple. Nisugod sila pangita dito gyud sa templo. They went to the temple because the temple was the place that they were last with Jesus. Mibalik sila dito sa templo dritso kay nasayod sila nga dito nila gibiyaan si Ginoong Hesus. And when they passed a room at the temple, Samtang sila nakalabay sa usa ka lawak dito sa templo, they heard a voice that their son in the discussion with the scribes. ilang nadunggan ang tingog sa ilang anak nga nakiglantugi sa mga eskriba. So even though their hearts were a little upset, Bisan pa man nga doon na sila'y kalagot, but when they heard that Jesus explained the contents of the Torah, the contents of the law of God to the scribes, they were very proud. apan sa dihang nadunggan nila nga si Ginoong Hesus nakiglantugi, nakighisgot sa mga eskriba may tungod sa balaod. And they immediately appear at the door and pretending to rebuke Jesus. Mapasigarbuhon kay sila o niya mikalit sila pakita ngadto sa lawak nga nagpakaron ingnon. I said that they pretend to rebuke Jesus. Nagpakaron ingnon sila nga ilang gipadlong si Ginoong Hesus. The mother said, "Son, why have you treated us so?" Ingon ni Maria, anak, nganong giinani man minimo? Behold, your father and I have been searching for you in great distress. Ingon siya, tanawa ako ug ang imong amahan, ilabihan gayud pagpangita kanimo. And now let us see what is the hidden agenda in Mary's words. Tanaw na to unsa na pod ang mga tinago nga mga katuyuan ni Maria diha sa iyang mga gipamulong. How proud Mary was Kung unsa siya ka mapasigarbuhon, to see how her son, who just 12 years old, can discuss about the Torah, about the law of God nga ang with iyang the scribes. nga ang iyang anak nga usa lamang ka 12 anyos nakiglantugi, nakigsugilanon ngadto sa mga eskriba. So even though it seems like she is giving a protest to her son, Bisan pa man tuod nga daw sa namadlong o nangasaba sa kang Ginoong Hesus, but with that sentence, he also tell to the scribes that I am his mother. Apan luyo ni atong iyang pagpanulti o pagpamulong diha sud siyang kasing-kasing gusto niya ipasundayag dito sa mga tao nga siya mao ang inahan ni Hesus.
And you just imagine that how happy Mary was if the scribes will look at her with amazement. Tanawa ha? Unsa ka kalipay sa kasing-kasing ni Maria nga samtang nagsulti siya, ang mga eskriba mo tan-aw kaniya ug matinga. And they said, Madam, Kaya moingon sila, Madam, are you really the mother of this great child? ingon sila mangutana, ikaw ba gyud ang inahan aning kuyaw kayong bata? Your son is so great. Kuyaw kay na imong bata. Who is his teacher? Kinsa may nagtudlo niya? And I just imagine that Mary will point to herself and said, yes, I am his mother and also his teacher. O niya mahulagway ninyo magkaigsunan nga motubag si Maria nga, ako'y inahan ana. Ako po'y nagtudlo og nagmatutuan ng bata. So she has a hidden agenda in her heart. Mao na ang mga tago nga mga katuyuan sa mga pulong ni Maria. But verse 49 said, Jesus said to them, Apan sa bersikulo 49, miingon si Ginoong Hesus ngadto kanila, why were you looking for me? Nanong nangita man mo nako? Did you not know that I must be in my Father's house? Wa ba mo mahibaw nga kinahanglan ni adyo ko dinhi sa bahay sa akong amahan? You see, brothers and sisters, that here Jesus rebuked to his parents. Nakita nato magkaigsunan nga nining maong bersikuluha, gibadlong ni Ginoong Hesus ang iyang maginikanan. Actually, Mary already knows that Jesus is the Son of God. Nahibaw na si Maria nga si Ginoong Hesus anak sa Dios. And that the purpose of Jesus coming to the earth is to fulfill the mission that given by Heavenly Father. Og nahibaw sab siya nga ang pag-anhi ni Ginoong Hesus mao ang pagtuman sa tuyo sa amahan nga tuwa sa langit. However, her desire arose to glorify herself. Apan bisan pa man niana, ipatigbabaw gyapon siyang kasing-kasing ang iyang katuyuan nga mahimaya siya. He want to be glorified as the mother of Jesus. Gusto siya nga mapasidunggan isip inahan ni Ginoong Hesus. So you see here that she wants to be honored. She wants to be respected. O nakita nato dinhi nga gusto siyang mapasidunggan, gusto siyang tahuron. And it was the reason why Jesus rebuked her. Mauning katarungan nganong gibadlong siya ni Ginoong Hesus. Jesus rebuked the hidden agenda behind her words. Gibadlong ni Ginoong Hesus ang iyang tinago nga katuyuan diha sa iyang mga pulong. Now my question to all of us this morning is, ang pangutana nako ninyo o nato tanan mga kaigsunan mao ni, are there hidden agendas behind our good deeds? naaba usab mga tinaguan nga mga tuyo diha sa atong mga maayong mga buhat? Are there any hidden agenda behind our good deeds coming to church on Sabbath? Naabay mga tinago nga mga katuyuan ang atong pagsimba, pag-adto simbahan matag adlaw nga Sabado? Or maybe hidden agenda behind our bringing tithes and offerings? Naabay mga tinago usab nga mga tuyo ang atong paghatag sa mga halad ug mga ikapulo? Or read the Bible? O sa atong pagbasa sa balaang kasulatan? What is the hidden agenda behind our pray every day? Unsa man gyud ang mga tinago nga mga tuyo nato magkaigsunan sa atong inadlaw-adlaw nga mga buhat? Maybe we have a hidden agenda behind our helping others, doing community outreach or love in action. Basin baya mga higala magkaigsunan nga bisan diha sa atong mga pagtabang ngadto sa uban ug sa uban pa nga mga maayong buhat, natay mga tinago nga mga katuyuan. Or maybe we have a hidden agenda in sacrifice our things for the church building. O bisan pagani, bisan diha sa pagsakripisyo nato, paghatag nato sa atong mga kabtangan, pagtabang diha sa atong simbahan o pagtukod og mga simbahan. Or maybe we have a hidden agenda behind our conducting evangelism series. Bisan pa diha sa atong pagpangwalis maing balita, basin baya og naatay mga tinago nga mga katuyuan. Are there the agendas of self-interest here?
Nabay mga katuyuan nga alang lang sa atong kaugalingon. The agenda of self-honor, self-glorification to get flattery. Tuyo nga aron mapasidunggan lang gyud ang atong kaugalingon, madaig tas daghang mga tao. If the hidden agenda in us is self-honor and self-exaltation, then Kung kana nga mga tago nga mga katuyuan maura ang pagtuboy o ang paghatag o pagpasidungog sa atong kaugalingon, then let us hear what the words of Jesus. nan paminaw na to karon unsa ang mga pulong ni Ginoong Hesus. Matthew 23 verse 12. Mateo 23 versikulo 12. And whosoever shall exalt himself shall be abased, Kay bisan kinsa nga mapataas sa iyang kaugalingon ipaubos. and he that shall humble himself shall be exalted. Apan siya nga magpaubos sa iyang kaugalingon ipataas. So it is not surprising that sometimes our prayer are not heard by God. Mao na mga pinalangga makigsunan di ta matinga nga di ay mga panahon nga bisan ang atong mga pag-ampo dili dunggon sa Dios. Because many times in our prayers, we have the agenda of selfishness. Tungod kay tingali diha kasagaran sa atong mga pag-ampo na ay mga kinaugalingon nga mga katuyuan. And God allows us to be abased so that we learn to be humble. Mao na nga tugutan sa Dios nga kita ipaubos aron kita makakat-on og pagkamay painobsanon. The Apostle James said, Ingon pa ni Santiago, you ask and do not receive, nangayo ka apan wa ka makadawat. because you ask wrongly Tungod kay sayop ang imong pagpangayo. to spend it on your passion. Kay kini tungod og alang lang sa imong kaugalingong katuyuan o katagbawan. Let us read what Ellen G. White said. Tanaw na sab nato unsay gisulti ni Ellen White. God estimates men by their purity of motive and their beauty of character. Ang Dios nagatulutimbang diha sa kaputli sa imong tuyo, diha sa katahom sa imong kinaiya. He looks to see how much of His Spirit they possess and how much of His likeness their life reveals. Ang iyang tanawon mao kung unsa ka kapuno sa espiritu ug unsa ka pagkahulma ang imong kinaiya sama sa iyang kinaiya. So, this morning, God wants us to be honest. Busa mga pinalangga makigsunan nining kabuntagon, gusto sa Dios nga kita mahimong matinud-anon. God wants us to be honest to ourselves and Gusto. also to God. Gusto sa Dios nga mahimo tang matinud-anon diri sa atong kagalingon ug labaw sa tanan ngadto sa Dios. Amen. So this early morning, brothers and sisters, Busa nining sayo nga kabuntagon mga pinalangga makigsunan. I would like to invite all of us to examine ourselves. Gusto nako nga agnihon mong tanan atong susihon ang atong mga Are kagalingon. there any hidden agenda in each of our hearts? Naabay mga tinago nga mga kinagalingon nga mga katuyuan diha sa atong mga kasing-kasing. Hidden agenda when we do something that good deeds. When we ask God for something, is our agenda honest or is there a hidden agenda? Matinud-anon magyud ta sa atong mga buhat, sa atong mga gipakita nga mga katuyuan diha sa bulaton sa Ginoo. Wa bagitay gipakapin nga mga kitaguan nga mga kinaugalingon nga mga katuyuan. And this morning, I invite you to cry out like the psalmist who wants to have a pure and sincere heart and motives before God. Busa nining kabuntagon gusto ko kamo agnihon nga mangayo tagtabang sa Ginoo. Magpakitabang ta sa Ginoo sama sa gibuhat ni Salmista David nga naghangyo siya, O Dios, hatagi ako og putli nga kasing-kasing. Psalms 139, verse 23-24. Salmo 139, mga versikulo 23 ug 24. Search me, O God, Susiha ako, O Dios, and know my heart. og hibaw-a ang akong kasing-kasing. Try me and know my thoughts, Susiha o sulay ako og hibaw-a ang akong mga hunahuna. and see if there be any grievous way in me, O aduna ba'y mga dautan nga mga pamaagi nganhi o naa dinhin ako. and lead me in the way everlasting. O giyahi ako ngadto sa daan nga way katapusan. And Psalms
51 verse 10. I invite you to read together with me. Oh, so ako mo ibitahon nga dungano na to nis pagbasa ha. Salmo 51 versikulo 10. 1, 2, 3. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. God bless us. Ang Dios magpanalangin kanatong tanan.